Marami po kasi nag-alala, kaya may gusto lang po silang linawin. Ini-endorso niyo po ba ang sa mga OFW to give their personal details like passports, address, etc. sa mga taong nag-ask to sign the like kami naman campaign signature forms? Yun naman, signature campaign. Isasabit daw nila yun sa Supreme Court and assisted by a lawyer sila. And dahil hindi naman kailangan i-verify pa isa-isa yung mga pumirma. So, ang binigay ko lang ay yung pangalan ko, yung syudad, kung saan ako nakatira, yung bansa, at saka yung emissions. Hindi ko na rin binigay yung Address. Pero yung passport namin, kasi yun ang ano nila, passport number daw nila ilagay. ID number. Nila. Sa palagay ko naman hindi na yung concern kasi sinabi naman na nung nagpapapirma na okay na yung pangalan, city, country, and initials. Yan, city, Yes, Salamat. Pero ibang-iba naman ang sinasabi ng babaeng ito. Kung inyong signature sheet, importante na ipadala nyo po dito sa address na to. Tay kami naman, signature campaign, Unit 224, Palmetto Place, Condominium Maa, Davao City. Ayan. Okay? Okay lang po ba? Picture lang? Okay lang naman po. Pwede barangay ID, sabi ni Alexis Aresgado. Okay lang po. Okay lang po. Basta government issued ID. Ayan. Mula sa pagkaamo among boses ng Tay kami babaeng naman, ito. signature campaign, Unit 224, Palmetto Place, Condominium Maa, Davao City. Ayan. Okay? Okay lang po ba? Picture lang? Okay lang naman po. Hanggang pagtawanan, laitin at murahin niya kahit sinong meron siyang address, phone number, passport number ng ganito. I'll make sure you would not be able to come home. Putang ina mo eh. I'll make sure you would not be able to come home. Putang ina mo eh. Mga guys, i-invite namin kayo ulit. Minuro mga customer mo si Edwin, di ba? Alam mo address niya. Yes, alam ko po address ni Edwin Hamora. So that is why lawsuit is coming. At by the way, hindi ko customer si Edwin Hamora. Si Edwin Hamora, pinadalan ko ng libreng t-shirt pinadalan ko siya ng libreng t-shirt ng hindi mo pera yan. At pinadalan ko ng libreng libro ni Attorney Vic Rodriguez. Hindi ko siya customer. At yes, minumura ko siya kasi tanga siya. Oo. Minumura ko talaga si Edwin Amora kasi tanga siya. Sinungaling, dishonest. Okay? Nang tinawag ang kanyang atensyon ng isang nakikinig sa kanyang YouTube live, ay buong pagmamalaki pa niyang sinabi na pagbabantaan niya ulit si Ginoong Edwin Hamora. Si Joey pa ang magsi-spearhead nito. Pinagbantaan mo si Edwin Hamora. Oo naman. At pagbabantaan ko siya ngayon. Pagbabantaan ko talaga si Edwin Amora. Araw-araw. Yung data niya, wini-weaponize mo against him. Anong data Kasi niya? wala kang argument, Joey. Ngayon, Anong walang argument? gusto mo ngayon, on an industrial scale, i-dock sa mga taong to. Bakit? Joey, Sandali. How did you come up kilala kang mentally weak at nagbumura sa mga tao. Ipagkakatiwala ko si data ko, delikado. Narinig ninyo, nag-order ako sa kanya ng something. So in other words, she has my address and she's supposed to protect that address. Bumili ako sa kanya ng t-shirt at sabi niya, wag na ako magbayad. It doesn't necessarily follow na just because nilibre niya ako, hindi na kami vendor-vendor relationship. Wrong. Sandali, pag tanga ba ang isang tao, may karapatang kamurahin siya. Ngayon, ipagkakatiwala niyo pa ba ang personal niyong mga impormasyon sa ganitong klaseng mga tao? Ito pa ang mga nakakatakot na detalye tungkol sa cellphone number at address na kung saan ay inyo daw ipadala ang mga personal niyong mga impormasyon tulad ng passport number, foreign residence card at iba pa. Number na 0917, sinerch niya sa Truecaller. Ang lumabas daw Jovil Gaval naman. Unbelievable. 260 new photos. Salamat PRRD. Tribute Night of Jansen Family and Negra Supporters. Coordination and Concept. Events by Jasmine Egan and Jovil Gavan. Ayan, the Parliamentary League of Students in Politics congratulates Miss Jovel C. Gavan, a public servant and an alumna of the Political Science Program
of the Holy Cross of Davao Cavite. Google this at kung ano yung ginagawa namin, kaya ninyong gawin. Saka paano walang database? Yung palang beshi mo, isang Yari na naman data si... encoder. Meron na nga silang headquarter May balak talaga na i-store yung mga sensitive information. At ayon mismo sa kanyang Facebook profile, si Jovel Cueva Gavan ay nagtatrabaho sa palasyo ng Malacanang hanggang ngayon. Isang coincidence lang ba na kahit lahat ng appointee noon ni Pangulong Duterte ay tinanggal na ni Bongbong Marcos, pero siya ay nananatiling nakaposisyon pa rin sa palasyo ng mga ahas na siyang nagpakulong kay Pangulong Duterte sa ICC. This evening, nagpalit na siya ng pangalan. Ginamit niya yung pangalan ko. At ang sinabi niya is, "What's up, Yumi the Stalker?" So, iyan ba yung mapagkatiwalaan na isesend na yung information dito sa taong Mga kababayan, ito kasing magiging listahan ng mga pirma, pangalan, ID numbers, phone numbers, etc., even address. So, napaka-sensitive ng mga personal details mong yan. Ito ay magiging listahan ng mga Duterte supporters. Kasi hindi lang Dutertista ang tinatawagan ni Libag Ginagamit na niya ang DDS. Shoutout kay Ate Josie. Shoutout sa DDS, US, Kineme, or Canada, perma na. Ito ay magiging listahan ng mga Duterte supporters. At kapag ito ay binigay sa palasyo ng mga ahas, At diba? tirahin isa-isa. Ay, Diyos ko. Hanapin yung mga leader. Sino yung dito yung leader? Sino yung bumabati ko sa akin yan? Tingnan natin sa database natin. I-search. Lalo pa ngayon, di ba yung advancement ng AI? Risky. Ako na nagsasabi sa inyo. Pag nakarating yan sa maling kamay, delikado ang buhay ng bawat isa. Ngayong alam nyo na, maging maingat at mas mapanuri. Kahit anong paawa. Pagpapanggap na maamong tupa ay huwag na huwag kayong magbibigay ng ID o kahit anong personal na pagkakakilanlan tulad ng passport, foreign residence card, health insurance card at iba pa.